So, isang mainit na pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Ano ang binabalak ngayon ng Amerika sa Iran? Kasi may lumabas na report na pagbabayarin daw ng Amerika ang Iran sa mga pinsalang na idulot daw ng digmaan nila. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Bago tayo magpatuloy, syempre, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, alam nyo na po ang inyong gagawin. Subscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So again, pandaigdigan po itong vlog po natin kasi dito lang naman po tayo nag-upload ng mga pandaigdigang balita. Alright? Ngayon, ito yung balita. They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. Pagbabayarin ni United States President Donald Trump ang Iran sa mga napinsala nito sa mga nagdaang dekada ng digmaan, lalo na sa Amerika. Partikular na tinutukoy nito ay ang mga buhay na nasawi sa hanay ng US military. Tugon ito ng US sa hinihingi umanong $300 billion na compensation ng Iran sa mga napinsala ng Amerika at Israel sa kanila mula nang magsimula ang giyera. Grabe, no? Parang yun yung ano nila eh. Parang yun yung deal ng Iran. Okay, sige. Para maayos tayo, para matuloy itong peace deal na ito, bayaran nyo kami ng ganung kalaking halaga. Yun po yung ano, mga sangkay. Yun yung twist. Na parang hindi ko alam kung totoo itong trip ng Iran, mga sangkay. So ngayon, si Donald Trump naglabas din po ng malaking impormasyon na pagbabayarin din nila itong Iran sa mga damages na ginawa sa loob po ng ilang dekada sa Amerika. Isa rin umano itong kondisyon upang ganap na buksan ng Iran ang Strait of Hormuz o tigilan nito ang agresyon sa mga barko sa nasabing strait. Grabe, no? Parang inaano talaga yung buong mundo yung apektado na ito eh. Parang ang nangyayari, mga sangkay, mas magiging superior pa dito yung Iran. Sinabi ni Trump na nabanggit na niya ito sa mga US negotiator na isama ito sa susunod nilang pakikipag-usap. Hanggang sa kasalukuyan, hindi kinukumpirma ng Iran na may negosasyong nagaganap sa pagitan nila ng Amerika. Ayon kay Iran Foreign Ministry Syed Abbas Araghchi, bagaman nagsisikap ang mga mediator na buhayin muli ang peace talks, nananatili ang kanilang paninindigan na hindi sila makikiharap hanggat hindi inaamin ng Washington ang kanilang mga paglabag at hindi sila nagbabayad sa paglabag nito. Kaugnay ng Strait of Hormuz, naninindigan si Trump na hawak ng Amerika ang kontrol sa nasabing lagusan. Okay. Interesting. Hawak ng Amerika sa kontrol ang lagusan ng Strait of Hormuz. So, paano nangyari yun, mga sangkay? Di ba nga po, nakaraan lamang may mga nilusob po itong itong Iran, mga sangkay ng mga barko dyan. Siguro, ako ang naisip ko lang na solution sa Strait of Hormuz kasi malaking problema ito sa buong mundo eh. No, kapag yung Strait of Hormuz may problema, buong mundo damay. Tataas ang presyo ng oil. Ngayon, kung I don't know kung napapanood nyo nung una, mga sangkay, yung isiniwalat po ni Trump na magkakaroon po sila dyan ng parang marcha sa Strait of Hormuz. Buong pwersa ng Amerika, mga sangkay, ang dadaan dyan para po buwagin ang lahat ng mga barko dyan na gustong humarang kahit pa po yung Iran. Pero hindi po yun natuloy eh. Siguro kung gagawin nila ulit yan at itutuloy na nila, baka tuluyan pong makontrol ng Amerika yung buong Strait of Hormuz. Sa tanong na bukas ba ito, sinabi ni Trump na bukas naman ito, hindi nga lang sa Iran. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible.
it's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Ang Iran naman, mariin ang pahayag na nasa kanila ang pamamahala sa Hormuz Strait at Yan. Ewan ko, sino talaga yung ano dito, mga sangkay. Kasi pag Amerika yung nagsalita, hawak namin. Kami yung superior, kami yung may hawak dito. Pero pag tinanong naman po yung Iran, hindi. Sabi, may hawak sa Strait of Hormuz. Ara, niloloko ata tayo ng mga to at walang makakadaan kung hindi makikipag-ugnayan sa kanila. Isinasapinal na rin ang kanilang usapan ng Sultanate of Oman, kaugnay ng inilagay na temporary passage sa strait. Ayon kay Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakei, walang ibang dapat managot sa kawalan ng seguridad sa Strait of Hormuz, kundi ang Amerika. آقای دکتر عراقچی به یک مورد خاص اشاره نکردند. اشارهشون به این بود که در حال حاضر تمرکز مذاکرات با عمان هست برای تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی و این موضوع جداست از بحث بازگشایی تنگه هرمز به این دلیل که تنگه هرمز به دلایل دیگری دچار ناامنی شده و رفع این وضعیت هم مستلزم جبران همه نقض‌هایی است که آمریکا داره انجام میده. من بخشش رو اشاره کردم، همون محاصره دریایی که کماکان باش مواجه هستیم. دو تا سوال دیگه و Tiniyak naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nasa mabuting kalusugan ang kasalukuyan nilang Supreme Leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Katunayan, muli nitong itinalaga si Dr. Mohsen Rezaei, ang dating commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, bilang secretary at kinatawan ng Supreme Leader sa Supreme National Security Council ng Iran. Noel Polyarco. Okay, so, yan yung update mga sangkay. Well, ang tanong dyan, hanggang saan po tutungo? O hanggang saan po aabutin ang digmaan na ito? Kasi palala po ng palala. Tingnan nyo yung presyo ng oil ngayon. Diba? Ang taas na naman. Baka abutin na naman po yan ng 100 kapag di po talaga natigil ito. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel kasi dito lamang po tayo nag-upload ng mga vlog patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.